Ati po lamang kausapin si Mar Balbuena ng grupong Manibela. Mar, good morning, Mar. Good morning po, Sir Ted. Good morning, Mama DJ Chacha. Good morning po sa lahat po ng nakikinig ngayon. O sige, tuloy ba ang inyong protesta sa Commonwealth Avenue? Meron ba kayong permit na ibinigay ng city government? Last week po, nag-apply kami, Sir Ted, at in-acknowledge naman nila ito. Pinapalo up pa po namin ulit ngayon kung ilalabas. Pero yung ibang kasamahan po namin, nandoon na po sa CHR po ngayon. Okay, sige. Ano ang inyong balak ngayon para lang maintindihan ng mga kababayan natin at gaano karaming inaasahan natin na pupunta dyan sa CHR sa Commonwealth Avenue at sila ba'y may mga dalang jeep? Meron po, Sir Ted. Ito po yung mga sinakyan ng ating mga kasamahan at sasakyan din po namin papunta doon. Siguro po tinatayang halos 4,000 po kami dito sa NCR, Calabarzon at Region 3, Sir Ted, na mag-a-attend po. Yung iba po kasi madaling araw pa lang, Sir Ted, bumiyahin na galing po ng Calabarzon na iniisip natin na baka mamaya maharang tayo at may mga nakalatag po kasi mga checkpoint no, sa iba-ibang lugar. Oo. Meron bang mga nakalusot sa checkpoint? Halos lahat po ng galing po ng probinsya nakapasok na po ng NCR, Sir Ted, ngayon. Okay. Mga kasamahan po namin sa Manibela. Oo. Nasa Commonwealth na po sila, Sir Ted. O sige, so ano ang balak nyo? Ano ang inyong uri ng programa at hanggang anong oras kayo? Mamayang alauna, Sir Ted, ay magmamarcha kami papunta ng Tandang Sora kung saan kami aabutin. Doon namin ipapahayag yung estado po ng estado at kalagayan po ng ating pampublikong transportasyon ngayon. Ano po ang dinaranas ng ating mga kawawang driver at operators na hindi po makarehistro at hindi po makabiyahe ngayon? At ang kalagayan po at sitwasyon nitong ating mga mananakay na kulang po sa masasakyan, lalo na po ngayong pasukan at tag-ulan pa naman. At gusto nating marinig sana sa ating Pangulo na yung katiyakan sana sa hanap buhay, hindi po yung deadline na tinatakot po tayo na mawawalan na tayo, Sir Ted, ng hanap buhay. Natapos na naman ang deadline pero siguro alam niyo na rin na nagbigay ng exemption ng LTFRB doon sa mga ruta nakapos daw yung number of units para bumuo ng kooperatiba. Meron ng mga nagbayad at nabigyan itong mga permiso na makabiyahe sa mga rutang ito. Ang sabi sa amin, nung amin nakapanayam itong petitioner sa Supreme Court, mga higit 200 ito ng mga ruta sa Metro Manila. Ang iyo ba mga miyembro ay nag-apply din dito? Meron ba na-aprobahan? Actually, Sir Ted, tayo po yung unang nakadiscovery nito. Nanahimik kami sa loob ng halos 2 linggo dahil nga marami pa rin doon ang tsamba lang yung nilagay ng mga ruta, Sir Ted. Yun ang nakakalungkot dito, nakakagalit na hindi accurate yung mga ruta na inilabas. Kaya palihim din kaming nagre-rehistro at marami rin naman dito ay nakapasok na yung aming mga papeles. Nung pumutok ito, pagkatapos po magsalita nung lawyer po nung petitioner, doon na naman po sila naghigpit. At siguro may mga hocus-pocus silang ginagawa, Sir Ted. At yung iniisip nga natin na sabi matagal na itong lumabas. Pero bakit yung mga regional directors, ang sinasabi nila, hindi nila alam ito, Sir Ted. Alam niyo po, hindi natin alam kung pinagtatakpan nila yung kapalpakan nila o ayaw nila itong ipakita dahil yung mga kooperatiba ngayon nagagalit, Sir Ted, na bakit daw may mga lumabas na ganitong board resolution, unfair daw dun sa mga nag-consolidate. So, alam niyo, Sir Ted, hindi lang yung grupo namin ang nagagalit ngayon sa LTFRB. Pati itong mga nasa kooperatiba na gumastos di umano ng malaki para lamang po makapagparehistro. At marami tayong na-discovery dito, Sir Ted, na 50,000 piso para lang makarehistro itong ating mga kasamahan. 30,000 piso mapupunta daw dito sa LTFRB, 20,000 naman doon sa kooperatiba para lang makarehistro yung ating mga kasamahan. Nako, mukhang mabigat na yan na paratang yan, Mar, no? Opo, Sir Ted, at doon sa loob ng halos 3 linggo, Sir Ted, dumagsa yung mga reklamo sa atin at sabi ko sa kanila, sasabihin ko lamang ito kapag meron na kayong pruweba at sinasabi nila ito ay galing dito sa mga kooperatiba na kung gusto mong makapagparehistro, ganito po kalaki talaga yung babayaran natin.
Sige, so sa Metro Manila, 266 na mga ruta pala ang binibigyan ng pahintulot ng LTFRB na makabiyahe ng hindi kasapi ng anumang kooperatiba. Ganto karami ito. Dito ba sa mga binabanggit na rutang ito, kahit papaano nakapasok ang inyong grupo, ang mga miyembro ninyo? Karamihan po dito, Sir Ted, ay nakapasok. Meron lamang mga iilang ruta na hindi po nakapasok. Kaya yun po yung pinagsumikapan natin na makarehistro. Kaya hindi po kami nagsalita sa loob ng 2 linggo. At karamihan po dito ay nakapagparehistro na, Sir Ted, ng kanilang mga jeepney. At doon sa mga inilabas nga na ruta, Sir Ted, hindi talaga accurate dahil wala na yung mga ruta na to. Wala nang ganitong biyahe. Mukhang hinulaan lang itong mga ruta na to, Sir Ted, at masabi lang na may pinapayagan na at para hindi magkulang ng masasakyan ng taong bayan. Yung bayad rito, kasi meron naman talagang bayad dito, no, administrative fees, etc. Pero sa usapin ng lagayan para ka mabigyan ng ruta. Opo, Sir Ted, yung sinasabi nilang developmental route, hindi pa kasi namin na-experience ito. Karamihan ngayon ng isa ito sa mga problema namin dahil may isang korporasyon na yung ruta namin ay pinasok ng mga modernized na galing po ng Cubao Divisoria, galing po ng Pampanga, dinala po dito sa Maynila. So kung naka-modernize ka pala at susunod ka sa programa, kahit saang ruta pala pwedeng bumiyahe itong mga modernized na ito. Na ito'y nagsasabi sa ating na kolorum kami. Which, in fact, sila po yung kolorum talaga. Ano po yung gamit nilang papel para makapagbiyahe sila sa mga ganitong ruta? Palakasan po ba ito, Sir Ted? Pero, sige, pero Opo, yung mga miyembro nyo na nakakuha dito sa mga NAU routes na ito, no, yung binabanggit nga na number of authorized units, no, na below doon sa 15 o maaari makabuo ng kooperatiba, nakakuha sila ng ruta, ng linya, ng pahintulot ng hindi naglalagay? Meron pong ganito, Sir Ted, kung makikita natin, kung mababasa uli natin doon sa board resolution, kusang inilabas ito ng LTFRB na hindi natin alam kung dumaan po ba ito sa pag-aaral. At obserbasyon po ba talaga nila na kulang dito sa lugar na to o wala po talagang nag-consolidate doon sa lugar. Yung lagayan po, Sir Ted, definitely hindi po kami maglalagay niyan at hindi po namin yan gagawin, Sir Ted. Okay, sige. So, ganito, ngayong araw na ito, meron kayong transport strike. Oo. Pasukan na sa public school starting next Monday. Oo. Ano ang balak ninyo sa usapin nga nitong mga inyong patuloy na pagwelga para nga iprotesta itong programang ito ng gobyerno na sa ngayon nga, meron pala ding exemption, no? Dito sa kanilang deadline. Katibayan lang ito, Sir Ted, na kaya sila naglabas ng board resolution na kung saan may halos 2,500 na mga ruta na inilabas. Katibayan lang ito, Sir Ted, na malaki ang kakulangan ng pampublikong sasakyan, partikular po sa ating mga jeepneys. Kung itong mga ruta po na ito ay hindi na po makakabiyahe, pagdating po ng susunod na linggo na kung saan ay magsisimula na talaga lahat ng pasok, both public and private schools, makikita natin kung hindi po kami bibiyahe, mahihirapan po talaga ang taong bayan. Yan po siguro yung masasabi natin na kapalpakan talaga ng LTFRB at DOTR na wala po talagang pag-aaral, Sir Ted. At yung datos na hawak po nila, hindi ko po alam kung saan po nila kinuha ito, Sir Ted. So, wala kayong gagawing welga bilang malasakit sa mga commuters na maapektuhan niya kung sakasakali nga by next week kasi nga yun na ang inaasahan balik pasukan na. Alam niyo, Sir Ted, may nakaplano talaga kami na protesta ngayong susunod na linggo dahil ang hamon sa atin nung nakaraan ay kumpleto na raw ayon sa DOTR kay Yusek Ortega na lahat daw ng kailangan nilang ruta ay nakapasok na doon sa kanilang programa. Gusto sana nating iparamdam na yung datos o yung figures na pinapakita nila, Sir Ted, ay mali talaga. At gusto nating magdasa ng isang strike, 3 araw na strike simula 29 hanggang 31. Mag-a-announce kami, Sir Ted, kung
kung ano rin ang mangyayari dito sa mga susunod na hearing ngayong linggo. O sige, so tutuloy kayo. Kumbaga, ang balak nyo, magwewelga kayo 29, that's Monday hanggang 30? At 30, Ang 29, 30, 31, kung may 31 certed. Oo. Yun po ang plano sana namin para makita natin kung tugma ba yung datos ng LTFRB at yung grupo namin na talagang hindi pa nag-consolidate, na ayaw po nilang iparehistro. Ngayon na nagkabukingan na mayroon palang board resolution na hindi natin alam kung itong mga nasa region o yung mga regional directors nagtatanga-tangahan ba o talagang tanga, bakit hindi nila alam na may mga board resolution na noong April pa pala nilabas. At sabi doon sa ating mga miyembro, hindi daw nila alam ito. Ano ang percentage ng kasiguraduhan nitong welga nyo by next week? Alam niyo, Sir Ted, kaya hindi kami nag-a-announce muna. Sigurado paghahandaan kami niyan. Pero alam natin, kapag nagdeklara ng walang pasok yan, alam natin na mapipilayan talaga ang pampublikong transportasyon at maapektuhan talaga yung ating mga mananakay, Sir Ted. At sisiguraduhin namin na yung mga nag-consolidate na sinasabi nila na application pa lang, siguraduhin namin, Sir Ted, na sasama po ito sa amin. Okay, sige. So, sigurado na ang inyong welga para sabi mo nga, mapaghandaan din ng gobyerno ito. Magkakaalaman naman tayo, di ba? O kung Yes, sakasakali. Sir Ted. Siguro sa mga susunod na araw, after ng bukas, baka Wednesday, mag-announce kami, Sir Ted. Okay, sige, sige. Kami naman ay aantabay para lang din sa notisya, no, sa mga tao na mapaghandaan ito kung sakasakali. Kasi mahirap na yung simula ng klase, walang masakyan ng mga bata. Oo, Alam nyo, baka mag-uulan pa. Opo, Sir Ted, alam nyo, yung iba nga gusto, wag namin i-announce ito para makita talaga kung hindi paghahandaan nito ng gobyerno, kung gaano kaapektado yung ating ekonomiya, gaano kaapektado yung ating mananakay. Ang sabi ko naman sa kanila, wag nating gawin. Ang gusto lang natin, iparating yung ating hinaing, hayaan natin kung anong paghahanda ang gagawin nila at makita natin kung papaano na naman sila matuliro sa paghahanda para may masakyan lamang ang taong bayan. Oo. Sige, sige. So, ano pa nga ba? At kami makikipag-ugnayan sa inyo pagsapit nga ng kalagitnaan ng linggong ito. Salamat sa inyo, Mar, at mag-iingat kayo. Police your own ranks dito sa inyong gagawing protesta sa Commonwealth Avenue. Makakaasa po kayo at maraming salamat, Sir Ted. Mabuhay po kayo. Thank you si Ginoong Mar Balbuena ng grupong Manibela. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.